Isang pangkaraniwang araw sa lugar ng Tokyo, ang lahat ng mga empleyado ay busy sa kanya-kanyang trabaho. Maingay ang opisina, pero biglang nag-iba ang ihip ng hangin nang dumating si Mr. Tabuchi, ang amo at presidente ng kumpanya. Habang papunta sa kanyang opisina, hindi sinasadyang nabangga siya ng isa sa kanyang mga staff dahilan para kumalat ang mga paperworks na hawak ni Mr. Tabuchi, pero nakahinga ng maluwag ang tauhan nang hindi siya masyadong pinagalitan ng masungit na amo. Doon, naabutan na naroon si Miss Inozumi, ang magandang sekretarya ni Tabuchi. Napansin ni Tabuchi ang suot niya at may sinabi tungkol dito. Dapat lagi kang maganda at elegante. Iwasan mo ang mga damit na mura, dahil ikaw ang kumakatawan sa kumpanya. Habang inaayos ni Inozumi ang kurtina, nakita niya ang lalaking nakabunggo kay Tabuchi kanina. Binanggit ni Inozumi kay Tabuchi ang kanyang meeting para sa araw na yon. May meeting ka po sa hapon, at mayroon din pong hapunan na nakaschedule. Inutusan niya si Inozumi na mag-reserve ng VIP room sa isang restaurant at sinabing sumama sa kanya. Sumagot ang secretary na mayroon na siyang nakaschedule, dahil sa araw na yon ay kikitain niya ang magulang ng kanyang fiancé. Nagulat si Tabuchi sa nalaman niya tungkol sa kanyang magandang sekretarya. Kitang-kita ang inis sa kanyang mukha. Sino ba sa mga tauhan ko ang maswerteng ikakasal sa'yo? Tanong niya. Lalong nag-init ang ulo ni Tabuchi nang malaman niyang si Sakura, ang lalaking nakabunggo niya kanina, ang nakajackpot sa magandang sekretarya. Dahil mabilis na kumalat ang chismis. Kaya ipinaalam ng dalawa sa kanilang mga katrabaho na sila ay magpapakasal. Masaya sila para kay Sakura at Inozumi maliban sa boss na matagal nang may interest sa kanyang secret area, pero talo siya sa ibang lalaki sa opisina. Nararamdaman niya ang galit at inggit, pero nag-isip siya ng plano. Kahit labag sa loob niya, lumabas siya para batiin ang magkasintahan. Nalaman niya na iiwan ni Inozumi ang kanyang trabaho para maging full-time housewife. Sinabi ni Tabuchi na baka mahirapan sila dahil si Sakura na lang ang magtatrabaho. Minungkahi ni Tabuchi na si Sakura ang mag-lead ng kanilang bagong project. Kung magaling siya, magkakaroon siya ng salary increase at mapopromote ka sa trabaho. Masayang tinanggap ni Sakura ang alok dahil malaking tulong ito sa kanyang magiging pamilya. Kaya naman, nagsikap ng husto si Sakura sa proyekto. Gusto niyang patunayan sa kanyang amo at sa kanyang magiging asawa na kaya niyang gampanan ang kanyang responsibilidad. Natapos ni Sakura ang proyekto ng may kagalingan at bilis, na tila nagdulot ng kasiyahan kay Tabuchi. Pagkatapos, pinauwi ni Tabuchi si Inozumi, na nagsasabing may isang importanteng tawag na kailangang sagutin. Tumawag siya sa team leader ni Sakura at humiling ng isang bagay. Ang kanyang kahilingan ay isang malaking sikreto. Kinabukasan, nagalit ang presidente nang malaman ang pagkabigo ni Sakura sa proyekto. Nagdulot ito ng malaking pagkalugi sa kumpanya. Malapit nang matanggal si Sakura sa trabaho, ngunit nagmakaawa siyang bigyan pa siya ng pagkakataon, lalo na't nagbabayad siya ng bahay para sa kanyang pamilya. Humingi rin ng tawad si Inozumi sa kanilang amo. Natahimik ang boss at umamin na bahagyang may kasalanan siya dahil nagtiwala siya ng sobra kay Sakura. Nang umalis na ang lalaki, inutusan ni Tabuchi ang kanyang sekretarya na isara ang pinto at bintana ng opisina, na nagpapahiwatig na gusto niya ng privacy. Pagkatapos minungkahi niya ang kanyang plano. Sinabi niya na sa kabila ng kanyang galit sa fiancé nito, gusto pa rin niyang tulungan siya para sa kapakanan ni Inozumi. Iminungkahi niya na maaari siyang magkaroon ng lihim na relasyon kay Inozumi, at binigyan niya ito ng oras upang pag-isipan ang kanyang alok. Dahil sa pangamba para sa trabaho ng kanyang fiancé, pumayag si Inozumi sa alok ng kanyang boss. Agad silang nagsimulang magkaroon ng romantikong sandali. Mula noon, naging maayos ang kanilang pakikipag-ugnayan sa trabaho, at walang nakakaalam ng kanilang lihim, maging ang fiancé ni Inozumi. Kahit na nasa bahay, hindi nila mapigilan ang kanilang mga sarili, kahit na nasa harap ng fiancé ni Inozumi. Makalipas ang ilang araw, muling itinalaga si Sakura bilang leader ng proyekto. Ito ang kanyang pagkakataon upang itama ang kanyang pagkakamali at maibalik ang kanyang reputasyon matapos ang nakakahiyang presentasyon noon. Habang nagre-report si Sakura, naruroon din si Tabuchi at si Inozumi. Naramdaman ng sekretarya ang kaba dahil sa kanilang lihim na relasyon. Bago pa man matapos ni Sakura ang kanyang ulat, umalis ang boss at pumunta sa kanyang opisina. Sumunod ang kanyang sekretarya, at doon nila itinuloy ang kanilang naudlot na bakbakan. Sa huling eksena ng palabas, si Sakura ay nakikitang nagtitipon ng mga papeles mula sa kanyang mga katrabaho.
Muli siyang nabigo sa kanyang trabaho, at mula sa pagiging leader ng proyekto, naging isang simpleng katulong na lamang siya sa opisina. Isang malaking pagbagsak ito para sa kanya at sa kanyang pamilya na nahihirapan na sa utang dahil sa kanilang mga bayarin sa bahay at iba pa. Walang magagawa si Sakura kundi ang panatilihin ang kanyang trabaho. Sa ganitong paraan, ang lihim na relasyon ng presidente at ng sekretarya, na nagkakaroon na rin ng damdamin para sa kanya, ay magpapatuloy.